Welcome sa Boruto Recap Part 12. Kung gusto mong balikan ang mga naunang parts, nasa channel playlist at description sa baba ang lahat ng links. Panuorin mo muna yon para hindi ka mahuli sa kwento. Pero kung handa ka na, tara na at simulan na natin. Samantala, naglalaban pa rin sina Boruto at Kagura. Sinabi ni Boruto na dapat nang tumigil si Kagura, pero sagot nito, magkaiba ang nakita natin, Boruto. Patuloy silang nagbakbakan hanggang sa nadulas ang paa ni Boruto, at dito siya tinarget ni Kagura. Handa na sanang tamaan si Boruto ng matinding atake, pero mabilis siyang nakaiwas. Sinabi ni Shizuma kay Kagura na ang espada niyang Samahada ay napakalakas, at kailangan lang niya itong lagyan ng chakra para lumakas pa. Pero pinigilan siya ni Boruto. Pinaalala na sinabi ni Kagura noon na siya mismo ang magpapasya kung paano niya gugustuhing mabuhay. Nagsimulang maalala ni Kagura ang nakaraan niya. Sabi niya, kung ano ako ngayon, lahat yon dahil kay Shizuma. Siya lang ang totoong nakaintindi sa akin. Ngunit tinutulan siya ni Boruto, Kagura, isipin mo. Isa lang itong plano para mag-udyok ng digmaan. Sagot ni Kagura, hindi mo na mapipigilan. Magkakaroon ng digmaan. Sinubukan pang paalalahanan ni Boruto si Kagura tungkol sa usapan nila tungkol sa shinobi cards. Pero hindi siya natinag. Muli siyang umatake, kaya napilitan si Boruto na lumaban ng seryoso. Gumamit siya ng Shadow Clone Jutsu at pinasabog ang 3 kopya laban kay Kagura. Pero lahat ay naduraj ng espada ni Kagura. Alam na ni Kagura na susunod na darating ang tunay na Boruto. Pag-atake ni Boruto, sinangga ni Kagura gamit ang espada. Pero nagulat siya nang malaman na jacket lang pala ang tinamaan niya. Ang tunay na Boruto ay nasa likod niya at naitulak siya pabagsak. Sinabi ni Boruto, hindi ako tatalo sa isang walang kwentang espada. At kahit ikaw pa, wala akong pakialam. Lalong nagalit si Kagura at sunod-sunod na umatake, habang si Boruto ay umiwas. Hanggang sa sinadya ni Boruto na tanggapin ng isang maliit na sugat para iparamdam kay Kagura ang ginagawa nito. Nang makita ni Kagura ang dugo ni Boruto, natigilan siya. Ginamit iyon ni Boruto para pabagsakin siya, at sinabi, walang halaga kung apo ka ni Yager at ako'y anak ng Hokage. Ang totoo, tayo ay tayo lang. At ngayon, huminto ka na. Biglang sumabat si Shizuma, Kagura, isa kang mamamatay tao, apo ng Yager. Ipinakita pa niya ang kanyang marka para patunayan ang kasinungalingan. Pero sumagot si Boruto, hindi totoo yan. Kung mamamatay tao talaga si Kagura, hindi niya siya pagkakatiwalaan ng Mizukage Chojuro. Patuloy ang panlilinlang ni Shizuma. Sinabi niyang si Chojuro raw ang pumapatay ng mga tao para pigilan ang digmaan. Pero giit niya, hindi kami ganon. Hindi kami papatay ng kahit sino. Kami ang gagawa ng magandang kinabukasan. Dumating si Mitsuki at inilantad ang lahat ng katotohanan. Shizuma, ikaw ang pumatay sa mga tao. Ikaw ang nagsinungaling at ibinintang kay Lord Chojuro. Ikaw ang nag-udyok ng kaguluhan para magkaroon ng digmaan. Pero lahat ng kakampi mo, sumuko na. Nagulat si Kagura at tinanong si Shizuma kung totoo ang lahat. Tumawa ng malakas si Shizuma at nagsabing, oo, tama, para sa digmaan, gagawin ko ang kahit ano. Dito tuluyang naunawaan ni Kagura ang buong katotohanan. Biglang nagdugo si Shizuma at ipinahid ito sa espada. Ginamit niya ito para lumikha ng napakalaking barrier jutsu. Mabilis na umatake sina Boruto at Mitsuki. Gumamit si Mitsuki ng wind style, pero kayang-kaya itong harangin ni Shizuma. Nag-combo attack sina Boruto at Mitsuki, pero mula sa likod, nakikita ni Kagura ang lahat at pinapahirapan ang sarili sa konsensya. Sa gitna ng labanan, biglang nahugot ni Mitsuki ang lahat ng chakra niya. At bumagsak na mahina, doon napansin ni Boruto, inaabsorb pala ng espada ni Shizuma ang chakra nila. Natawa si Shizuma at sigaw niya. Ang Samahada ay humihigop ng chakra. Habang nasa loob kayo ng fog na ito, unti-unti kayong mauubos. Nagpatuloy ang matinding laban. Nawalan ng lahat ng chakra si Mitsuki at bumagsak ng tuluyan. Kaya iniutos ni Shizuma kay Kagura na patayin si Boruto. Pero gumamit agad si Boruto ng Shadow Clone Jutsu at tumutol. Alam mo, Shizuma, napakasama mong tao. Sabi ni Boruto, talunan ka rin sa huli, parang laro lang to. At ako ang tatalo sa'yo. Kasama si Mitsuki, mabilis siyang umatake kay Shizuma. Nagulat si Shizuma sa bilis ni Boruto.
pero agad siyang bumawi at tinulak si Boruto gamit ang isang malakas na palm strike. Medyo natamba si Shizuma, pero muli siyang tumayo para umatake ulit kay Boruto. Bigla siyang hinarangan ni Kagura at sinabi, "Shizuma, natalo ka na ni Boruto. Isa siyang mabuting kaibigan, kaya niyang baguhin ang landas natin." Galit na sumagot si Shizuma, "Tumahimik ka. Tigilan mo ang pangangaral." Bigla na lang lumapit ang espada na Samahada at tuluyang damaykit kay Shizuma. Nagulat sina Boruto at Kagura sa nakita. Dumating si Lord Chojuro at ipinaliwanag. Bata pa si Shizuma, pero kinain na siya ng sariling espada. Mas mapanganib na siya ngayon, at mahirap siyang talunin. Tanging Hiramikare lang ang makakatalo sa kanya. Humingi ng tawad si Kagura kay Chojuro at hiniling na siya na ang lumaban. Isinabak niya ang chakra niya sa Hiramikare. Ramdam yun ni Shizuma at agad siyang umatake, pero nagawa ni Kagura na itapon siya palayo at magsimula ang matinding laban. Habang naglalaban, unti-unting nauubos ang chakra ni Kagura. Lumapit si Boruto at sinabi, "Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Nandito kami, mga kaibigan mo." Sabay umatake si Shizuma, pero pinagtulungan siya ni Boruto at Kagura. Pinaghiwalay nila si Shizuma at Samahada, at tuluyang natalo ang dalawa. Pagkatapos ng laban, nagpasalamat si Kagura kay Boruto. Dumating sina Ayame at Sarada, at sabay-sabay na silang umalis. Bago makapagsalita si Kagura, nakaalis na sina Boruto. Naiwan siyang nakatingin sa kanyang shinobi card, at mahina niyang sabi, "Kayang magbago ng kahit sino, pero ikaw ang dahilan, Boruto." Kinabukasan, makikita ang grupo na pauwi na patungong Hidden Leaf Village. Sabi ni Shikidai, "Boruto, sigurado akong iniisip mo si Kagura, pero hindi siya sumama sa atin." Sagot ni Boruto, "Kahit wala siya rito, alam kong nakatingin pa rin siya sa atin." At makikita si Kagura mula sa malayo, pinapanood ang barkong sinasakyan nila. Pag-uwi sa bahay, naghihintay si Himawari kay Boruto. Narinig nila ng kanyang ina ang boses niya mula sa pinto, kaya agad silang sumalubong. Tinanong ng ina niya, "Kumusta ang field trip mo?" Sagot ni Boruto, "Masaya. Sobrang dami naming karanasan." At iniabot niya ang isang maliit na supot kay Himawari. "Kuya, ano to?" Tanong ni Himawari. "Maruruming damit." Pakilabhan na lang, biro ni Boruto. Napangiwi si Himawari at nalungkot. Maya-maya, nag-uusap ang grupo tungkol kay Kagura. "Siguro inaresto na siya matapos ang lahat," sabi ng isa. Dumating si Konohamaru at pinasama sila sa opisina. Akala nila, nadiskubre na ng sensei nila ang lahat tungkol sa Hidden Mist. Pero naglabas lang si Konohamaru ng isang scroll galing kay Lord Chojuro. Nakasulat doon ang buong katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Boruto at mga kasama niya. Dahil sa nangyari, naparusahan sila. Napakamot si Boruto at sabi, "Grabe naman si Lord Chojuro, masyado yatang tapat." Samantala, makikita si Kagura na nag-eensayo ng paggupit ng papel gamit ang tubig, pero palagi siyang pumapalya. Nilapitan siya ni Chojuro. Sabi ni Kagura, "Naging pabigat ako kay Boruto. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Sagot ni Chojuro, "Huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Kung lalapit ka at hihingi ng tawad, siguradong patatawarin ka niya." Sa bahay naman, hinarap ni Himawari si Boruto at galit na umalis. Hindi maintindihan ni Boruto kaya tinanong niya ang kanyang ina, "Anak, nakalimutan mo na ba? Nang umalis ka para sa field trip, nangako ka kay Himawari na iuuwi mo siya ng regalo." Dahil dito, nagpasya si Boruto na humanap ng gift para sa kapatid. Nagtanong siya sa mga kaibigan tungkol sa hinahanap niyang water cinnamon sweets, pero wala ni isa ang may alam. Lumapit si Mitsuki at tinanong din ni Boruto, pero wala rin itong ideya. Dumating si Sarada at agad na nahulaan ang dahilan. "Alam ko kung saan meron," sabi niya. "Talaga, sabihin mo na agad," sagot ni Boruto. Ngunit sinabi ni Sarada, "Mag-promise ka muna na hindi mo tatanungin kung paano ko nalaman." Tumango si Boruto, kaya sinabi na niya ang lugar. Doon, sabay silang nagpunta ni Mitsuki at natagpuan ang water cinnamon sweets. Papalapit na si Boruto para kunin yun, nang biglang lumabas ang may-ari ng tindahan at pinigilan siya. "Sandali lang," sigaw ng may-ari. Sabi ni Boruto, "Emergency to. Kailangan ko to para sa kapatid ko." Sabi ni Boruto, "Kailangan ko to, kahit ano pa mangyari." Tapos, tanong ng matanda, "Anong klaseng emergency ba yan?"
Sabihin mo nga, biglang hinawakan ni Mitsuki ang kamay ng matanda at tinaas siya sa ere. Tapos tanong niya kay Boruto, gusto mo ba siyang patulugin? Si Boruto naman napasigaw, hoy, ano ba yan? Ibaba mo siya agad. Pagkababa, nalaglag mula sa damit ng matanda ang mga shinobi cards. Nagulat si Boruto at tinanong siya ng matanda, ikaw din ba, naglalaro ka nito? Sumagot si Boruto, oo. Ngumiti ang matanda at sinabi, kung matatalo mo ako rito, ibibigay ko sa iyo ang sweets na hinahanap mo. Pumayag agad si Boruto, at nagsimula silang maglaro. Habang naglalaro, napansin ni Boruto na nakikita niya sa salamin ang mga card na hawak ng matanda. Sinabi niya ito, at nag-aya na lang ulit na magsimula sila. Nagulat ang matanda pero natuwa rin, kaya pinalabas niya sina Boruto at Mitsuki, pero hindi nagtagal, binigay din niya ang water cinnamon sweets. Masayang umalis sina Boruto at Mitsuki, pero biglang may natanggap na message si Boruto mula kay Kagura. Nakasulat doon, patawarin mo ako sa lahat ng nangyari. Salamat dahil binigyan mo ako ng lakas ng loob para bumangon muli. Balang araw, magiging isang dakilang shinobi ako. Ako na ang bahala sa Hiramikare, at matututo akong magtiwala sa sarili ko. Gusto kong maging kasing tapat mo. Huwag kang mag-alala, magkikita pa tayo. Pero si Boruto napareact, grabe, haba naman ang sulat na to. Pwede namang, sorry, I love you. Pag-uwi niya, tuwang-tuwa si Himawari, lalo na't inabot niya ang sweets at sabay inamin ang buong katotohanan. Samantala, si Sai naman tinanong si Inojin, ano ba ang ginagawa mo? Sabi ni Inojin, alam mo kasi, kapag nagdo-drawing ako sa laban, nakakapagod. Kaya ngayon, piniprint ko na lang para hindi sayang oras. Ayos di ba? Dagdag pa niya, kasi, malapit na ang graduation exam. Practical skills ang itinuturo sa amin, at bukas magsisimula na ang training ni Ino. Ngunit bago pa makapagsalita si Sai, tinawag na siya ng asawa niya para kumain. Pagkatapos, ipinakita si Shikidai, Inojin, at Chocho na nagte-training kasama si Choji. Malupit ang naging laban, halos hindi sila makagalaw. Sabi ni Inojin, teka lang, may tinatago pa akong atake. Ginamit niya ang Super Beast Scroll para umatake, pero sa ere pa lang nagkalasog-lasog na ang drawing niya. Nagulat silang lahat. Sinundan pa sila ng isang malakas na atake ni Choji, pero nakaiwas sila. Nag-try ulit si Inojin ng Super Beast Scroll, pero sumable na naman. Habang naglalakad pa uwi kasama ang tatay niya, nag-isip si Inojin, bakit hindi ko magamit ng maayos ang jutsu na ito? Nakita naman ni Sai ang poster ng Kids Art Competition at inaya siyang sumali. Sagot ni Inojin, hindi pa. Una, sagutin mo muna ako kung bakit hindi ko magamit ang Super Beast Scroll. Pero sabi ni Sai, ikaw mismo ang makakahanap ng sagot. Kinagabihan, nagsimula si Inojin magpinta para sa contest. Confident siya na mananalo, pero kinabukasan, natalo siya. At ang nanalo, si Himawari. Nagulat si Inojin at reklamo niya, ano ba yan? Ang pangit ng drawing niya, pero siya ang nanalo? Sinabi ng iba na maganda naman ang gawa ni Himawari. Pero nagduda si Inojin at sinabi, nanalo lang siya kasi anak siya ni Hokage. Pero seryoso si Sai at sinabi, kung ganyan ang mindset mo, hindi mo kailanman magagamit ng tama ang Super Beast Scroll. Dapat maunawaan mo kung ano ang pagkakaiba ng gawa mo at ng gawa ni Himawari. Kinabukasan, sa klase, si Shino Sensei nagpakilala ng guest, si Sai. Sabi niya, ngayong araw, magdodrawing kayo ng mapa. Importante ito sa bawat mission. Kung mali ang mapa niyo, malaki ang magiging problema. Pero bago magsimula, sabi ni Sai, unahin muna natin ang drawing practice. Ako ang mag-o-observe. Tinawag niya si Chocho para maging model. Sabi niya, ikaw ang pinakamagandang babae rito, kaya ikaw ang perpektong model. Siyempre, kilig na kilig si Chocho, habang si Boruto naman nagsabi, ano daw? Model siya? Nag-post si Chocho habang nagdo-drawing ang lahat. Si Boruto agad nagyabang, tapos na ko. Lumapit sina Shikidai at Inojin para tingnan. Sabi ni Shikidai, perfect. Pero sabi ni Inojin, ano to? Kahit batang nasa ikalawang baitang mas maganda pa rito. Nagulat pa lalo sila nang sabihin ni Sai, maganda ang gawa ni Boruto. Baka kaya mong gamitin ang Super Beast Scroll. Natuwa si Boruto at sumagot, kung ganun, magpapraktis ako. Habang si Inojin, lalong nainis at napaisip,
Paano magiging posible yun? Ang pangit ng drawing niya. Dahil hindi pa rin niya magamit ang Super Beast Scroll Jutsu, naalala ni Inojin ang sinabi ng tatay niya, na dapat malaman niya ang pagkakaiba ng kanyang drawing at ng kay Himawari. Napaisip siya, paano kaya magiging posible yun? Ang pangit ng drawing niya, pero nagagawa niyang buhayin ito. Habang iniisip niya ito, lumapit si Chocho. Mukha kang malungkot, siguro hindi mo talaga gusto mag-drawing. Tumayo si Inojin para umalis. Sabi ni Chocho, "Oh, naiwan mo yung gamit mo. Hindi mo ba kailangan?" Pero sagot ni Inojin, "Hindi pa. Kukunin ko na lang mamaya." Sa susunod na eksena, ipinakita ang isang laban ng dalawang team. Ang unang match, Team Shikadai kontra sa Team Ayabi. Sabi ni Shikadai kay Inojin, "Ikaw na muna, gamitin mo ang Super Beast Scroll Jutsu." Pero hindi siya nakinig. Gumamit siya ng Mind Transfer Jutsu at pumasok sa isip ni Ayabi, pinangiti ito ng malupit. Dahil sa nakakatakot na ngiti, lahat ay kinilabutan. Pagbalik niya sa sarili niyang katawan, sabi ni Ayabi, "Tapos ka na? Ngayon, kami naman." Agad umatake ang team niya, pero nakaiwas sila. Inabot ni Chocho ang scroll kay Inojin. "Gamitin mo na, kayang-kaya mo yan." Pero naalala ni Inojin ang lahat ng pagkakamali niya, at hindi niya magawang gamitin ang jutsu. Tinamaan siya ni Metal Lee, at natalo ang team nila. Sa susunod na eksena, dumating si Himawari sa klase ni Boruto. Nagulat si Inojin nang marinig na siya ang guest teacher para sa isang araw, bilang premyo sa pagkapanalo niya sa art contest. Sabi pa ni Boruto, "Grabe, ang weird talaga ng tatay mo." Imbes na ibang tao, si Himawari pa ang ginawang teacher. Pinapante ni Sai si Inojin kay Himawari para magtanong. Pero bago pa siya makapagsimula, biglang dumating si Sumire at nagsabi, "Ang galing ng drawing ni Inojin. Para bang gumagalaw." Natuwa si Himawari at hiniling kay Inojin na mag-drawing ulit. Pero sagot niya, "Hindi ko kaya. Wala akong kakayahan para rito." Pag-uwi, nakita si Inojin na sinusunog at tinatapon ang mga luma niyang drawing. Dumating si Ino at tinanong, "Kamusta? Anong naramdaman mo nang makilala mo si Himawari?" Sagot niya, sinabi niya na kaya gumagalaw ang drawing niya. "Pero ako, kahit anong gawin ko, hindi ko magawa." Habang naghalungkat ng mga lumang gamit, nakita niya ang drawing na ginawa niya noong bata pa siya. Ang pangit pala nito, pero sinabi ng nanay niya, "Alam mo ba, noong ginawa mo yan, sobrang tuwang-tuwa ang tatay mo." Naalala ni Inojin ang masasayang alaala, at tiningnan niya ang mga lumang larawan ng Leaf Village at sarili niyang drawings. Kinabukasan, lumapit si Inojin kay Boruto at sinabi, "Pakilala mo naman ako kay Himawari." Dinala siya ni Boruto, at ipinakilala na gusto niyang maging estudyante nito. Sabi ni Himawari, "Alam mo ba kung anong iniisip ko habang nagdo-drawing? Lagi kong naaalala si Papa, kasi lagi niyang pinupuri ang gawa ko." Napaisip si Inojin, yun pala ang kulang, ang damdamin at koneksyon. Inaya siya ni Himawari na mag-drawing kasama. Sabi ni Boruto, "Oh, heto na. May model na kayo, kayong dalawa na lang mag-practice." Nag-try si Inojin gumamit ng Super Beast Scroll Jutsu, pero nagkamali siya at halos masira ang lahat. Nahulog ang drawing ni Himawari mula sa kamay ni Boruto at tinangay ng hangin. Tumakbo silang tatlo para habulin ito. Halos mahulog na sa tubig ang painting, at susunggaban na sana ni Boruto. Pero napagtanto ni Inojin, hindi niya kaya, "Ako lang ang makakagawa nito." At doon niya naunawaan ang totoong pagkakaiba ng gawa niya at ni Himawari, ang emosyon at relasyon na nakapaloob sa drawing. Sa wakas, ginamit niya ang ninja art, Super Beast Scroll Jutsu, at lumikha ng isang higanteng ibon. Sinalo niya ang painting bago ito mahulog sa tubig. Natuwa si Himawari at tuwang-tuwa siyang sumigaw. "Ang galing! Sa wakas, nagawa mo rin." Ngayon, unti-unti nang naiintindihan ni Inojin kung ano ang tunay na kahulugan ng kanyang sining. At dito na nagtatapos ang Boruto Recap Part 12. Kung gusto mong panoorin ang mga naunang parts, makikita mo yun sa channel playlists o kaya sa description sa baba. Huwag mong kalimutan na i-check para tuloy-tuloy ang kwento. Kita-kits sa susunod na part.